Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Magandang hapon po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules, masayang Miyerkules. Nelson? Ay, masayang Miyerkules, Jen. At sa lahat ng ating kababayan, saan man panig po ng mundo kayo naroroon at anuman pong oras ngayon dyan at anong lagay ng panahon, abay, lagi po kayong welcome sa Saganang Mamamayan. Ayan, day 9 ng impeachment trial versus BP Sara Duterte. Nelson, ano? Nanonood tayo. At si NBI Director Melvin Matibag pa rin po ang nakaupo doon sa witness stand. Yes. Ayan. Tapos na yung cross-examination. Aha. Ang sumunod ay interjection ng mga senator judges. Pagkatapos nun ay yung redirect. Kasi humingi ng 5-minute break yung prosecution dyan. Ganun ba? Bago niya Direct pa ba? Oo, hindi pa tapos Inuna muna okay. inuto muna mga Senator judges. interjection. Akala ko okay na. Hindi pa. Ewan ko kung pagkatapos nito mga interjection, dahil mukhang pareho rin naman, Oo. magpapa-redirect pa siya. Abangan natin. Tingnan natin. Pero dito talaga makikita mo na kung ano yung taya ng bawat senador. No? Meron naman talaga Lahat lagi. na talaga. Meron dyan. Kung gusto nilang, kasi sa line of questioning, makikita mo naman, kung gusto nilang madiin si BP Inday Sara, o siya naman ay gustong marinig ang depensa sa Yes. pahagi, panig ni BP Inday Sara. Oo. Ano ha? Pero merong magandang point na lumilitaw itong part ng interjection o pagtatanong ni Senator Chis Escudero, presiding officer. Itong last part, yung huli. Kay Director Melvin Matibag. Oo. Ang tinatanong niya kasi dito, Jen, bago tayo magprograma, ay natukoy niyo na ba kung sino yung Assassin? Yung kinausap? Oo. Sabi niya, hindi pa. Pero Yes. melid na. Oo. So, ang tanong dito ay, pwede bang magbago ang inyong pananaw kung sakali, depende kung sino yung kinausap? Halimbawa, ang kinausap ba nung Vice President na papatay ay classmate lang niya sa law? Yan, kaibigan ba niya, etc. Oh. Ang ibig sabihin dito, kung may halimbawa, ang kinausap lang nito ay isang batang paslit. O kaya isang matanda na pero uugod-ugod. Oo. Magiging threat ba yun? Oo. Kumpara sa kung ang kinausap ay halimbawa may military background, talaga may background na Talagang pumapatay. may kakayahan. Meron talagang kakayahan. Sa gawa yung yung pagpatay. Yun ang punto na itinanong ni Senator Chis Escudero. Aha. Ay, sa tingin ko ay mukhang may sense nga naman dahil hanggang hindi mo napapatunayan kung sino yung kinausap, paano man sasabing threat talaga? Halimbawa, nag-usap lang silang magkapatid. O kaya nag-usap lang sila, usap-usapan lang, di ba? Tama. Na pagka nang pinatay nila ako, patay mo rin, ha? Oo. Oo. Kasi nga naman, continuing daw. Oo, At ngayon, pinalawak pa doon sa statement ni Director Matibag, nagkaroon daw ng Kinetic force. force. Oo. Kasi kinetic energy na ko yan. Di ba? Teka, i-research nga natin yung kinetic na yan, Kinetic ha? force. Kasi ang alam ko sa kinetic energy, Pero yung paliwanag niya kahapon, tinanong din yan paki-expand mo, ano yung kinetic energy? Ito daw ay nagkakaroon na ng resulta o epekto sa ibang mga taong nakakarinig. Ayan. Na para bagang ngayon daw ay nagiging salit-saling sabi ng mga tao, yung banta na yon ni BP Inday Sara. Na minsan daw sa comment, pati daw yung mga tao na, kala mo kung sino, sa comment sa Facebook, hindi mo malaman kung troll o hindi, parang yung statement ni BP Sara na yon ay umi-epekto daw sa ibang mga tao. Parang tinutulak niya. Oo. No? Parang may May sinabi puwersa. niya, Oo. tumutulak sa iba na gawin yung kung ano man sinabi niya. Yun daw yung kinetic force. Oo. Pero Jen, ako naman nagulat dun sa pagtindig ni Senador Ping Lacson. Kasi naisip ko, ito na yung kinetic. Kasi di ba kapag kinetic dapat may... Teka lang, ba't parang nagawian? Nag-recess na yata
Recess lang ba yan? Oh, bibili yata ng halo-halo at saka palamig. Wala ko nakita bilao eh. Wala ba bilao? Mamaya, pabalikan natin. Kasi ha? nung elementary ako, lagi, recess na, may bilao na, papasok na yung magtitinda na. Kunin nyo kung bakit nag-uwian, ha? Aha. Eh kasi, Jen, di ba pagka kinetic, kung ano yung sinabi mo, dapat magkakaroon ng katuparan. Yes, yes. O kaya, kung hindi man ikaw, may gumawa. O, yun na nga. Pero daw yung kinetic force daw yung naginamit, yung parang sinabi mo. Sinabi ko rin. Nagsabi-sabi ng marami daw ang taong nagsasabi. Atomic yun pagkaga. Parang yun daw ang nagiging kaisipan ng mga tao na para paslangin ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang akin namang nakita, Jen, Oho. ay yung tungkol sa affidavit ni, ano bang pangalan ng Las Cañas? Arturo. Arturo. Las Cañas. Na hindi notarizado, walang notary, at wala pang pirma. Yun na nga. Eh di ba hindi rin kine-question ni Ping Lacson, di ba? Hindi. Kasi 3 korte na raw ang pinagdaanan nun eh. Pero ito ang nakatataka pa. Nung nadiskubre na, di ba sabi, bakit kayo nagtitiwala dyan sa affidavit na walang pirma at hindi notarize? Oo. Samantalang yan ay galing sa isang tao na inimbestigahan na rin dito sa Senado. Umarap na rin dito sa Senado, nagsabi ng hindi mga kasinungalingan ng pinagbabanggit. Oo. Kaya mismo si Senador Ping Lacson, na nag-iimbestiga noon, kinasuhan na yan ng perjury. Ganon? 9 years ago. Hindi, pero yun daw kasi, nung kakontra pa yung pahayag niya. Pero nung bumaliktad, 180 degrees. Hindi. Ganun ba? Hindi ba binawi? Kasi nung, di ba, nung nakaraan, pinabubulaan na niya, hindi totoo yung ganito, paratang kay ganito, ganyan. Yung DDS, oo. Tapos, makalipas sa ilang panahon, 180 degrees, binago niya lahat. Totoo lahat yun. Naku po. Lahat ng ganito, ganyan. Ito masaklap. Oo. Kasi, yung palang rekomendasyon niya, nakasuhan ng perjury, itong si Las Cañas, Oo. 9 years ago, siya rin na rin nagsabi kanina hindi ako nag-file ng kaso. Wala po akong file ng kasong perjury. Hindi totoo. Oo, sinabi niya. Hindi ba? Kala ko nag-file siya ng ano. Hindi Wala nga, ba? wala daw. Siya mismo ang nagsalita. Ang nagtanong pa nga, parang iba, na-quote pa yun ng Senador Robin Padilla. Oo. Tumayo nga si Senador Ping. Nilinaw niya na hindi po ako nagpa-file ng perjury kay Las ganun Cañas. ba? Kaya nga, kaya naintindihan ko na dyan na meron pala talagang taong gano'n, no? Na puro salita lang, pero pagdating na panahon, wala naman pala talagang laman, ano? Walang kinetic. Walang kinetic force. Kaya ito talaga yung karakter niya. Akala ko pa naman, noong kakampi pa sa nung iba, hindi sa pininiwalaan. Pero nung bumaliktad na, tama ito. Tama na kasi bumaliktad ka na eh. Ayun nga. Di ba? Oo. Parang ano lang yan, naalala ko bigla, Ador Mawana. Ayun nga. Anyway. Hindi ba? Nakalipas sa mahabang panahon. Saka naalala ko na rin, yung mga inimbestigahan sa flood control, di ba? Palaging binabanggit ang mga pangalan, hindi naman ipinapatawag. So, naintindihan na natin na ganun pala talaga siya. Pattern ba yun? Puro boka-boka lang. Hindi, ewan ko lang dito kay Senador Cayetano. Ang sabi niya, meron daw siya 2 na ihandang kaso Ganon. Ito, hintayin natin kung magiging totoo na naman ito o baka matulad din doon sa mga naon niyang sinabi na hindi naman niya ginagawa. Binibilang ng araw ngayon ng mga statement dahil sa talagang magdidiin kay Senador Cayetano Hintayin natin yan. Di ba? Oo. Di kasi lagi siyang gano'n. Mayroong laging parang pa-surprise ba? Pagka mismo yung araw na, Wala naman. Hindi pala, wala Naku pala. po. Ganun ang nangyari. Ayun nga. Ay, Kaya marami rin nagulat doon. Doon sa... Kasi pati yung abogado ng depensa, alam din may perjury. Si Arturo Las Cañas, yung sa kaso binanggit din, tinatanong din kay yung pala. Ako, alam ko, yung pala hindi pala totoo. Hindi pala walang totoo. kasong... Samantalang mga headline noon, nung panahon na yon, 9 years ago, magpapail nga daw ng kaso. Siguro, baka na-realize siya. Hindi na siguro, hindi ko natutuloy. Di ba? Bakit kaya? Kasi nagbabaliktad. Iniba na nga yung statement Talaga naman, oo. Ay, nako. Ano pa ba ang dapat nating maunawaan doon sa mga naging statement ni Director Melvin Matibag? Kasi ito na po ang huling witness sa Article 4 ng impeachment complaint. Pagkatapos niyan ay tutuloy na sila sa Article 2.
Yung Article 2 ay ano ba yun? Yung, mamaya, maalala natin yan. Kung ano ang mapag-uusapan. Article 1 ang susunod. 1 ba? Oo, yung tungkol sa mga bank records, yung mga ill-gotten wealth. Okay. Di ba pinasubpina na nila? Oo. So, yun po. Ang tabayan natin. Ay, ano ba dahilan? Bakit biglang nag-recess lang ba o tapos adjourn na? At talagang ano na? Tapos na. Tinapos talaga. Yun. So, makikita-kita sila Wednesday na. Yes. Kasi wala pong impeachment bukas. Tapos Friday, wala din. Monday, SONA ng Pangulo. Tapos Tuesday, siyempre may mga kontra SONA ng oposisyon, etc. etc. Kaya minarapat daw po na Wednesday na ang balik, pero aagahan. Magiging alas 10 ata ng umaga hanggang Alas 3. alas 3. Sapagkat alas 4 naman ng hapon ay ang legislative works naman ang asikasuhin ng Senado. Ayun Nason. nga, Yun. So Monday, Tuesday, Wednesday din. Pero mas maaga, gayon ng mga naunang schedule po ng impeachment. So yun po ang, ang pagkakasunod-sunod. So bagong articles na ang pag-uusapan by next Wednesday? Bago na. Siguro, Tapos no? na. Oo. Oo, Mukhang so- hindi na nag-redirect si Luis Tro, Oo, Congresswoman kasi ang bilis Gervin. Oo. Yun Pinatapos lang ata yung mga mga senator judge. Ayan. Dahil sila na rin na nag-redirect. Oho. Yung mga senador. Oho. Oo. Ay ako sabihin ko, napalutang na naman ng mga senador. Yung kanilang mga dapat na palutangin bilang senator judges, ay kung ako naman si Kong Jerbil Luistro, prosecution, hindi na rin ako. No further question, Your Honor. Okay na tayo. Sa part naman ng depensa, sabi ni Atty. Binluan, no further question na rin po, Your Honor. Okay. Adjourn. Uwian tayo. Ganun na. talaga ang mangyayari. Pagod na eh. Opo. Doon ho sa... Saan ba yun? Ay, dito pala yung ating napag-uusapan na kinetic force Nelson. Dito pala yung detalye. Ayan yan, ipinaliwanag po ni NBI Director Melvin Matibag ang batayan ng ahensya sa pagkasabing may kinetic force. Ayun, nandito pala ang umano'y banta laban kay President Bongbong Marcos Jr. Tinanong po kasi ni Defense Counsel Mark Vinluan kung paano sinusuri ng NBI ang mga insidenteng iniuugnay nito laban o banta laban sa Pangulo at kay BP Inday Sara Duterte. Ayon po kay Director Matibag, sinusuri ng NBI ang bawat insidente gamit ang 5 pamantayan sa threat assessment na kanyang ipinaliwanag sa direct testimony naman noong nakalipas na Martes o kahapon. Anya, ginamit din ang ganitong pamamaraan sa pag-usuri ng banta sa ibang bansa. Isa-isang tinalakay ni Atty. Binluan ng mga insidente kasama po ang assessment ng NBI. At kinumpirma po ni Director Matibag na hindi dumalo si BP Sara sa Rage Coalition event doon po sa Club Pilipino noon pong April 12, 2026. Naganap din naman ang pagtitipon, humigit kumulang 14 na buwan matapos ang press conference ng Vice Presidente. Ano ba yung Rage Coalition? Kahapon ay tanong ito, Nelson. Yun nga yung coalition na binuo ng mga... Coalition doon ng mga galit. Ni Baste. Ganun ba yan? Oo. Kasi nga Rage, hindi naman daw ito acronym . Ayun sabi ni Matibag. Para kay Director Matibag, hindi ito acronym. Oo, kundi galit. Galit pala ito. Rage rally Oo. Pero ang totoo, coalition nga yun na itinatag. Ano ba ibig sabihin ng Rage? Ang ibig sabihin nun ng rage ay sandali lang Merong Sinulat ko kahapon yan kasi Yan may ay- binanggit Oo. Tapos nung tinanong, ito, Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics. Ayan. RAAGGE. Oo. Kaya rage for short. Ayun. Oo. Rage coalition. Pero hindi raw Rage Sabi ni... Para kay Director Matibag, hindi po yan Rage, hindi po yan acronym. Kasi ang acronym ng totoong ibig sabihin niyan, dapat RAAGGE. Di ba? Raagege. Dapat raage, hindi rage. Raage. Oo. Pero sa gumagawa ng acronym, siya ang bahala nun di ba? Oo nga. Halimbawa, UNICEF. United Nations Children Fund. Bakit naging UNICEF? Uni. nga na. Tapos CEF, CEF, di ba? Samantalang
United United. Children Fund dapat, di ba? Oo. United Nation, di ba? May nation pa yan. Oo. Oo. United Nations Children's Fund. Eh di dapat UNICEF, di ba? Isa sa binanggit mo yung yung Manila Electric Company. Ayan, Meralco. Meralco. Oo. So hindi dapat ang Meralco ang acronym yun. Hindi, oo. Kasi, ang Kasi- totoong ano niyan ay Manila Electric and Rail and Light. Mahaba yan nung unang panahon pa yan Ganun ba? Pero ngayon, Meralco, Manila Electric na. Manila Electric Company na lang. Oo, pero ganyan pa rin yung acronym. Ayun. Wala sa sa... Oo. Yung acronym kasi, depende sa gagamit Oho. Kung gusto nila, yun ang acronym nila, wala tayong magagawa. Ay, pero sabi ni Director Matibang, hindi, ang rage ang ibig sabihin niya na coalition niya ng mga galit, Oo nga. anger, at saka fury. Nagpupuyo sa galit. Yun, oho. Siya ba bumuo? Hindi. Hindi naman siya. Siya ata nag-imbestiga. Anyway, sabi nung mga bumuo, ang tawag na po rage. Aha. R-A-G-G-E. Yan. Pero sabi hindi. Kundi ang ibig sabihin niya ng rage yan ay galit. Rally ng mga galit. Rally ng mga galit at nagpupuyo sa galit. Yan. Ayun. Ayon pa po kay Director Matibag, itinuturing pa rin ng NBI na relevant na insidente ang naturang pagtitipon na inilalarawan niya bilang isang rally na dinuluhan daw po ng mga tauhan ng PDP laban. At paliwanag pa po ni Ginoong Matibag, hindi lang sa press conference ni BP Sara, nakabatay daw po ang assessment ng NBI. Inuugnay din naman ito ng ahensya ang naging pahayag daw po ng Vice Presidente tungkol sa pagputol ng ulo ng Pangulo sa isang pahayag na iniugnay ni Matibag kay Mayor Baste. Sinabi naman, isang ulo lang naman ang kailangan At ito umano ang ulo ni President Bongbong Marcos. Binanggit din po ni Matibag na isa pang insidente sa Nueva Ecija kung saan may isang lalaking sumigaw. Baril na yan! Sa event daw po na nakuhanan sa live stream. Ayon po sa NBI, yun nga raw nakita mo na, yun daw ang kinetic. Mantakin mo, na-adapt daw ng mga tao Yung sinabi na yon ni BP Sara, nagkakaroon na po ng kinetic force. Kaya naiisip din daw ng mga tao yon. Ayon po sa NBI chief, nakatala ang insidente sa records ng ahensya bagamat hindi na niya matanda ang eksaktong petsa nito. At tinalakay din po ni Atty. Binluan kung protektado sa ilalim ng batas ang pahayag na may kaugnayan sa politika. Iginit po na hanggat walang martial law, may karapatan si Mayor Baste na magpahayag ng pagkontra o pagtutol kay Marcos. Sumang-ayon po si Matibag na walang martial law sa kasalukuyan at may kalayaan ng bawat isa magpahayag. Pero giit niya, may mga limitasyon daw po ang freedom of speech at hindi nito sakop ang pahayag na lumalabag sa batas. Ayun. At tinanong din po ni Atty. Binluan kung sariling pagbase ni Matibag ang konklusyon ng NBI tungkol kay Mayor Baste. Ang sagot ni Matibag, ito daw po ang konklusyon ng buong ahensya. Ayan, Nason. Yun yung punto na may kinalaman doon sa anggulo na pagkatanong sa kanya ng nagsimula doon sa kinetic force. Ayan. Nagkakaroon daw po ng ang tawag doon, yung kaisipan na pumatay ng leader ng bansa ay nagiging ganun din daw ang isipan ng ibang mga taga-suporta ni BP Inday Sara. Kaya lang ang kapansin-pansin dyan, sa binanggit niyang kinetic force, hindi siya nagpresenta ng mga ebidensya. Ay, ang hirap niyan. Science yan Puro kwento lang. Science yan Alam mo, sinabi, sino yung sumigaw, di ba? Patay na yan. Tsaka ano pa yung mga ibang insidente. Wala napaka-general So hindi sabihin mong, baka isip mo lang yan. Ano ang pruweba mo? Walang pinasenta Tama. Sa kasi nga hearing. naman, ang nakikita nila mga post sa Facebook, mga comments daw. Kasi open source nga Tsaka kanina, ang sabi niya, pati daw yung sa Canada. Di ba yung pinagsisigawan si Jose Claire Castro doon? Kasama daw yun sa kinetic force. Kinetic force, ganon. Kaya tinanong siya ng abogado na ibig sabihin pati yung mga nagrarally sa flood control ay kinetic force din yun. Kasi ang gusto niyang palitawin nung nagtatanong, base sa pagkakaintindi ko,
Hindi lahat basta lang kinetic force. Paano yung galit ng tao sa flood control, di ba? Yun na nga. Kaya nagrarally yung iba dun sa Canada, hindi dahil dun sa gustong patayin ng Pangulo. Oho. Kundi, buwisit na sila sa flood control, di ba? Magpahayag ng kanilang saloobin. Oo, di ba? oo, Kasi tayo, pinuproteksyonan ng ating mga iral na batas, yung paghahayag ng kalooban, yung rally, pinuproteksyonan po ng batas yan. May karapatan tayong gawin yan. Pero huwag kayong manggugulo. Yes. Diba? Huwag kayong magpapahayag ng anumang mga banta. Kaya nga marami hong mga samahan ngayon, grupo, na nagrarally para ipahayag ang kanilang damdamin, ang kanilang saloobin. Sapagkat yun ang yun ang nasa batas ng Luzon, di ba? Totoo yan. Yun po ang mapayapang kaparaanan ng paghahayag ng saloobin. O napahayag po ng tao yung kanilang gusto sabihin. Di ba? Sapat na yun. Susunod ba kayo? Tutugon ba kayo? O kaya naman gagawin pa aksyonan nyo nga yan. Marami na nagrarally Tugunin nyo nga yung sigaw ng taong bayan. Di ba? Yun ang paraan na kasi na naiisip nilang gawin. Ngayon, kung babaliwalain nyo po yan, wala na tayong magagawa dyan, Nelson. Tama. Di ba? Kaya nga may balita ngayon, Jen. Nako po! Yan na. Ganun ba? Ganun na. Nako, disgrasya. Yan ang sinasabi ko. Oho. Ano ba saan yung balita? Ano ba balita yun? Hinahanap ko ha. yun Ayaw na. kong magkamali. Kailangan verbatim ito ha. Oho. Kala ko may mga tao daw gumagawa ng tambuli. Eto na. Oho. Ilang araw na lang ba dyan? Ha? Ngayon ay, ano ba ngayon? 22. Dos. 5 araw na lang. Oo. 5 days. 5 araw na lang, mga kababayan. 22, 22, 25, 27, 20 bang araw? 27, oo. Tama. Oo. 5 araw na lang at magugulat kayo. Magugulat kayo. Ha? Tagal naman ang reaction. Delayed ang reaction ko. Di ba sinisigaw nyo, flood control? Flood Oo, control. ha? oo. Hanapin ng utak, mastermind, Oo. ikulong, kasuhan, ang mga... Ang mga may gumawa ng katiwalian. Oh. Eto Kasi na. ang kinakasuhan ngayon yung nag-imbestiga ng katiwalian. Oo. Di ba? Nag-imbestiga ng katiwalian, ipinakulong. Oo. Siya ngayon nakakulong dahil sa katiwalian. Yung mga itinuro, Oh. nakakalaya. Papito-pito. Nakasave. Oo. Eto na. Meron daw mangyayari sa July 27. Jen, ba't May may sumisigaw na direktor? Dinig ko to sa... Dinig sa headset Dinig sa headset. Parang may nagugulat. Oo. May mangyayari daw sa July 27. Sino may sabi niyan? Eto, binabasa ko nga Hinanap ito, na. nakita ko na ha? Oho. Para wag tayong magkamali. Sa July 27 daw po, nako, nagulat ako rito dyan Totoo ba ito? Ha! Anong oras na ba? Ay, tama-tama, mag-PPA ka muna. PPA muna tayo. Naiiyak ako 1 minute recess, Your Honor. Call of Nature. Yes. Call of Nature. Bago mo ituloy ang pahayag na yan Maglalakbay ho ba kayo sa pamamagitan ng sakyang pandagat? Kaya po ng barko, Roro, ferret, iba pa? Panoorin po natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders.
to keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon ho tayo sa Always Panalo. Pure gold, pare ko. Yan o, mababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po, ha? Kaya doon sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede hong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app. At ito pa po ang isa, naku, napakaganda. Kailangan nyo po ito, mga nanay, mga tatay, Vayo Vitalis. Imagine a treatment that doesn't just cover up pain or aging, but actually helps your body repair itself. That's what we do at Vayo Vitalis. We bring advanced regenerative therapies like exosomes closer to Filipinos para mas maaga pa lang we can slow down aging, improve recovery, and protect long-term health. Start your journey to better health today. Ang kanila pong Viber number, 0917-632-7719. Ang kanila po namang IG account at saka Facebook, Vayo Vitalis by Centro Holistico. Ayun o, schedule na yan. Ay, magandang hapon muna kay ka Ed Pelayo. Nakatutok sa atin. Mukhang si ka Ed Pelayo. Araw-araw na nanonood kayo sa atin. Oo. Hinihintay ka lang palang makapanumpa eh. Nagdalaw po ako kanina. Gano'n. Okay na. May sakop ako eh. Gano'n ba? Diba sabi mo, wag na akong bigyan? Pero nagdalaw ako kanina. Ano naman, nakakatuwa. Kasi nakakabata yun. Naalala mo nung kabataan mo. Naka-picture. Picture. Puro ka pa picture. Ay, nako. Kahit pa, salamat po. Ganun din po. Ay, salamat din po sa pagtatensya sa amin, ka Arnel Berceles. Magandang hapon po. Ano, ha? At ganun din po ang mga taga Palawan South, ang ka Ricky Haka. Binabati po ang ka Carlo Francisco, ang kanila pong tagapangasiwa. Ganun din po, binabati ang aking may bahay ka Lori Haka, nakasubaybay po lagi sa Saganang Mamamayan. At ang mga anak po ng ka Ricky, na kapitbahay namin dyan sa Doña Faustina Housing. Ayun. Salamat po ng marami. May congratulatory message lang tayo rito, Jen. Oy, sino yan? Congratulations. Kasi paabot ito ng naka-Rodel Cruz Dyan sa Las Vegas. Oh, ano sabi? Kasi sila pala, ang Iglesia ni Cristo ay mayroong na-purchase na stand-alone property sa State of Nevada. Ganon. Yung dating tawagin ay Dan Nevada Clinic. Okay. Isang medical patient care facility, 4,401 square foot facility located just outside the Las Vegas Strip. Magsisilbing bagong district office nila. Wow. At ng opisina ng SEBC. Congratulations. Congratulations. Uh-huh. After masagawa ang mga pagsasaayos. Ayun. Congratulations po sa panguna ng Brother Barrington Thompson, District Supervising Minister
at ang mga kasamahan po nila. Ayan. Ayan, tamang-tama dahil sa kaalinsabay ng selebrasyon ng 112th anniversary Aha. sa Lunes. Ayan. Pagpunta ba natin yan, makakapunta tayo dyan? Oo. Punta ng US? Ayun, sige. Hatid tayo dyan. Sige po, mapasyalan din natin yan. Aha. Nakaschedule po kami ni Nelson. Yun. Oo. Nag-iipon lang po kami ng pamasahe. Pamasahe muna. Medyo Ano, ha? mahaba-habang ipunan yan eh. Oo nga, dos ang isang araw eh. Tuloy mo na. Ha? Yung iyong pahayag kanina na udlot eh. Oo. Ano yan? Eto na. Oh. July 27, 5 days to go, ay meron daw malaking mangyayari dyan na ikagugulat na marami. Papatak ngayon na July 27, Nelson, eh. Mula ngayon. 5 days before, First ngayon. time daw itong masasaksihan eh. Ba? First time? Sino? Nakailang zona na ba ang presidente? Si Pangulong Bongbong, panglima ngayon. Panglima? Panglima. Oh, Tama, first tama. time, kasi sa 4 na hindi pa nangyari ito. Itong ngayon lang. Itong 27? Anong pangyayari ito na first time mangyayari? Eto. Isa pong major. Major, sunod yan, Colonel na yan. Galing sa kapitan, tapos naging major. Major announcement. Oh, May major announcement. di tama-tama. May masarap tayong kape dito eh. Hindi naman. Sino mag-announce yan? Oh. May major announcement daw po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa araw ng SONA. Yun ang sinasabi ko. Oo. Alam mo tungkol saan? Tungkol saan yan? Tungkol daw po sa flood control. Kasi isang taon na nakalipas ha. Ano ba nung nakaraang taon? Ang sabi ng Pangulo, tandang-tanda natin, mahiya naman kayo. At yun po ang nag-trigger na paimbisa. Kiniklaim, sinasabi ng Pangulo at maging ni Auntie Claire. Yun ang naging simula, kaya nagkaroon tayo ng investigasyon tungkol po sa katiwalaan ng flood control. Ganun ba? Mahiya naman kayo. Teka, hulaan natin ano magiging major announcement. Kung nakaraan ay mahiya naman kayo, Oho. Ngayon, meron ng kasi na-expect natin siguro. alam ko na. Ano. Mahiya ulit kayo. Baka ganun, uulitin lang. Mahiya na naman kayo. Mahiya. O kaya, hiyang-hiya naman ako sa inyo. Hindi kaya ganon. Ewan ko. Di. Kasi ang nagsabi nito, Jen, ay isang dating presidential spokesperson. Ganon. Oo, si Attorney Mike Toledo. Si Atty. Mike, kilala ko yan. Ang sabi niya, Hindi lang niya ako kilala. maaring magkaroon nga ng major announcement patungkol sa flood control dahil eto ang kanyang katwiran eh. Anong sabi? Kung hindi daw ito gagawin ng Pangulo, baka mag-backfire sa kanya. Ibig sabihin, wala nang, di ba, sadsad yung kanyang trust rating. Tama, oo. Tapos wala pa siyang magiging major announcement tungkol dito sa sinabi niya last year, walang follow-up, baka tuloy-tuloy ng... Ganon. Oh. Hindi, ako naman siguro naisip din ng Pangulo yan. Kasi siya nga talaga nagsimula eh. Ngayon, after 1 year, kung wala siyang follow-up ukol sa bagay na yan, hahanapan talaga siya ng taong bayan. Totoo. Hahanapan siya. Di ba? Yeah. Malay mo, Biyernes ng gabi, may ipahuli. Ha? Na malaking di ba? Malay mo, pagdating ng Lunes, mga kababayan, Biyernes po ng gabi, napahuli natin ang pating balyena ng flood control projects. Mga gano'n, limbawa. Oo nga, no. Di ba? Eh, pagka ganun, mababawasan yung mga magrarally niyan. Pagka, di ba? Kasi Pati, yung may kasabay lulubag ang loob eh. Sabi, at least may mawawala na ng dahilan eh, di ba? Na, Siguro nga. Oo. Kasi mayroon ata mga nagpahayag na ng mga militante Madami. grupo, oo. iba't ibang... Lagi naman yan eh. Ayun, wala Tuwing may zona, wala namang zona na walang rally. Totoo. Oo. Ang rally pabor at saka hindi pabor ha. Oo. Kasi maaaring may rally ng mga taong pabor doon sa administrasyon. Oo. Meron din naman siguro magrarally na anti-administration. Matatanda mo Talagang dyan, may ganyan, oh. yung kauna-unahang zona ni Pangulong Rodrigo Duterte, Oo. nagrally, pinagbigyan ang mga militante doon mismo sa harap ng batasan. Yes. At pagkatapos nung zona, Pumunta siya, umakyat siya eh. pumunta ang Oo. Pangulong Duterte doon sa mismong stage. Sinisigawan nga siya ng mga militanteng grupo. Wag
ganyan. Sabi niya Duterte, ano, sabi mo? Pero hinarap niya. Oo. Ang isa sa, naalala ko nung ako yung nagko-cover dyan, ang talagang ralista na nakapasok sa loob ng Batasan Batasan. Complex, erap, hanggang doon sa flagpole. May nakapunta. Talaga pinayagan niya. Pinayagan din. Nabigla nga yung mga Marines na nagbabantay ng Batasan eh. Kasi hindi nila ina-expect na papapasukin hanggang doon sa flagpole. Pero noong time na yun kumbaga, Mabango pa siya. mabango pa sa. May nagrarally anti-era, pero yun hindi kunya, masyadong. yun ang pinakamalapit. Pero tama ka, si Duterte naman, yun, hanggang sa may, anong tawag doon, kanto ng, ng Batasan at saka ng Commonwealth. May stage doon. Paglabas niya, doon siya. Pumunta, umakyat siya mismo sa stage. Tama. Nabigla nga rin yung mga PSG niya, at biglang ginawa ni Digong yun eh. Yes. Oho. Yun. At saka nung time na yun kasi, ang mga cabinet official ni Digong ay meron pang mga galing sa kaliwa. Makasama rin nila. Yes. Mga 3 ata o 5 cabinet secretary niya noon puro galing sa kaliwa Pero nakakadalawang taon, 3 taon si Digong yun, nagkahiwa-hiwalay na rin sila. Kasi na-realize si Digong, teka lang, ako isang beses lang ako magiging presidente. Yun. And the rest is history. Yun. So, in-expect natin by Monday, kasabay na ikalimang sono ng Pangulo, Meron siya mga Ay. babanggitin. ayun. At kung si Attorney Mike Toledo ang tatanungin, dapat magkaroon siya ng major announcement patungkol sa naging action niya sa flood control projects. Totoo. Ganun ba ibig sabihin? Mukhang hindi ganun ang kanyang pagkakaintindi ko. Oo. Parang nahiwatigan na niya na may ganun talaga na gagawin. Bakit? Si Attorney Mike ba gumawa ng speech ngayon? Hindi natin alam. Oo nga, no? kung Pero ngayon doon, nakonsulta. isang simpleng sona gagawin ng Pangulong Bongbong, ha? Simple. Walang director na yung parang sa pelikula, wala yung mga zoom in, wala yung mga prestigyosong director ng pelikula na siya ang magdidirect ng sona ng Pangulo. Walang singer na sikat, nakakanta. O yun, simple lang. Baka nga raw tayong dalawa na lang pakantahin doon Choral group daw. Choral ba? Oo. Akala ko sabi, duet po, 2 host ng Saganang Mamamayan Kaya pala may tawag sa akin si Kuya Dave Gomez Ganun ba? Tumatawag? Tumatawag. Jen, kakanta raw kayo ha. Okay po. At saka si... Wala kayong magagawa kung gusto. At saka si Yusek Monilagan Pero challenging. Ayun. Challenging yung mga trabaho nila kayo. Ay, totoo. Na ayusin yung communications ng presidente. Kasi dapat yan talaga, hindi lang kasi, sabihin na natin meron kang mga accomplishment. Totoo. Na yung sinasabi nila na nagkaroon tayo sa, ano ba yan, yung upper middle income. Okay. Okay yun Kaya lang yung messaging niya, kung paano mo ipaparting sa tao yan. No? Oho. Dapat yun ang merong challenge Totoo. sa harap ng mga pangyayari pa na may mga iskandalo. Alam mo naman, ganyan, kung ikaw ay nasa ganyang trabaho, kapag walang problema ang gobyerno, hindi challenging ang trabaho ng PCO. Madali lang. Di ba? Panahon ni Digong, nakita mo naman yung Martin Paandar hanggang ngayon. Papito-pito na lang. Sarap buhay ngayon, di Ayun ba? nga, dyan yung ipinagkakamali ng mga nanonood sa atin. No? Akala nila ay nakakiling tayo sa Duterte. Oo. Pero kung i-review nyo yung programa namin, nung ang Pangulo ay si Pangulong Duterte, Oo. araw-araw ho namin, Si Martin Paandar araw-araw ho namin binabatikos. Hindi yung tama. Kasi may mga mali di ba? Totoo. Doon lang sa COVID-19, di ba? Ayan, Ang dami namin po na doon Totoo. Oo. Ngayon, nakita mo naman si Martin Andanar, sarap buhay ata ngayon. Yun nga. Wala nang nang ginagawa. pakialam sa mga Duterte, di ba? Patingin na lang. Ayun ang ano niyan. Hindi mo naman masabing, oy, tumanaw ka naman ng utang na loob sa mga Duterte. Dalawin mo man lang. Dalawin mo lang. Wala na siyang pakialam. Siguro, isip-isip niya, tapos na trabaho ko. Anong pakialam ko sa Ganun lang inyo? talaga yan. Di ba? Kaya tayo na mga tumitingin sa kanila, halimbawa, sabihin na natin na hinahangaan natin itong mga presidente, yan man ay vice-presidente, huwag tayong masyadong dun sa tao. No? Totoo. Kasi ang tao, maaaring dumating ang panahon, mabuti, pero darating ang panahon, gumagawa na ng kalokohan yan. Oo. Tapos ikaw, dahil sa nakalubog ka na sa kanya masyado, Ay, oo naman. pagtatanggal mo na yung mali.
Totoo. Kahit na mali ang gagawin yan, defensor ka na niyan. Ano? Ganun talaga. Kaya kailangan doon lang ho tayo kung sino yung kung ano yung tama. Totoo. Kung ano yung makakabuti sa ating bayan. Nagtataka nga ako sa iba. Hindi, sabi na, hindi, kayo ngayon, nagagalit kayo. Kayo din naman ang bumoto sa ganyan, et cetera, et cetera. Natura kayong magalit, di ba? Pumupuna tayo. Ganun talaga. No, Ganun talaga. Kahit nga, ayaw lang natin, kasi hindi naman tayo tumatalakay na may kinalaman sa aklat sa Biblia. No? Kahit biblically speaking, kahit noon talaga, pinipili nga lahat. Yes, di ba? Pero ganun pa, lumalaban pa rin. Hindi sa bawat panahon. Hindi ba ibig sabihin, nagkamali ba sa pagpili, sa pagkalagay sa kanya bilang leader, kaya hari ng bansa? Wala nang magagawa. Di ba? Pero siya din ang umaalis, di ba? Ganun ho talaga. At saka meron naman dyan na nagsisimulang, kasi pinag-aralan ko to. KBN kaya tawag dito. Meron nagsisimula na hari na masama eh. No? Totoo. Pero pagdating na pa ng biglang Bumubuti. gumagaling, bumubuti. Yes. Kasi naging masunurin. Totoo. Pagka gano'n naman, sabihin mo, hindi, di ba, masamang ano yan, pinuno, ba't sumusuporta ka na ngayon? Mabuti na yung ginagawa eh, di ba? Ganun talaga. Yan Hindi sa personalidad. Hindi personalidad. Kundi kung ano yung ginagawa. Yan po tayo dapat. Lahat tayo, naghahangad na ang bansa natin ay bumuti, gumanda. Yun Halimbawa, Jen, ito, example lang, para maintindihan ninyo. Halimbawa, kasi dito sa balita, may survey na nilabas na kung sino daw ang mga posibleng manalong presidente. Kaaga naman yan. Bakit 2028 pa, no? Bakit nung kahapon yung survey natin na pinakita, SW sa Kapal sa Asia, no? Pero yun naman, trust rating ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Nakita ko na mataas pa rin si Sara Duterte. Ganon. Pero sumusunod sa kanya, Leni Robredo na. Ha? Ano nga? Pakita mo ang figura. Bigyan natin, may tayong figures na lumalabas dyan. Medyo malayo pa, pero sila yung magkasunod, ha? So, front runner pa rin ang BP Inday Sara. Yes. Sa posibleng maging presidente sa 2028. Ayan, no? Sara leads 2028 presidential preference, followed by Robredo. Pero Ayan. ano na kaya, pagitan, dumikit na kaya si Nanay Leni? Si BP Inday ay BP emerged as the preferred presidential candidate in May 2028. Leading Sino yan? Nanay Leni? 23 points ang lamang. Ang layo. Malayo. Okay. Pero halimbawa sabihin na natin na si Leni Robredo ang naging presidente. Okay. Hindi naman dahil si Leni Robredo ang naging presidente, hindi na natin susuportahan, di ba? Ay, hindi. Siyempre, leader bansa natin eh. Depende sa Totoo. gagawin niya. Totoo. Halimbawa, pinakulong niya yan mga corrupt, di ba? Inayos niya ang gobyerno. Magandang pamamahala. Wala tayong masasabi dyan, di ba? Yes. Yung iba kasi ay personality, kung sino ang nakaupo, kahit na anong gawin, tutol. Wala. Hindi po tayo ganun. Nung simula, kakampi. Tapos nung huli, dahil sa nagkaiba na ng ideolohiya, di ba? Ideology ang kanila nangingibabaw Yes. Halimbawa naman, ang nanalong presidente ay si Rapi Tulfo. Kasama rin ba sa presidential preference? Pang number 3 siya dyan eh. Ba? 14%. 14%. Pero anong figures ni BP Inday? 49. 49. Oo. Tapos si Nanay Leni, 26. 26. Halos kalahati pa pala. Malayo-layo Tapos pa. 14. Oho. Halimbawa, si Rapi Tulfo ang naging presidente. Oho. Wala tayong magagawa kundi suportahan siya Ay, siyempre. kung tama yung ginagawa niya. Di ba? Pero kapag humali, doon tayo nagsasalita. Totoo. Doon Pagsasalita ng kapayapaan. Rally ng kapayapaan niya ito Kaya tayo laging ganyan Nananawagan ng sambayanan. Dati na karapatan ng bawat mamamayan. Totoo. Ang masama dyan, gumagawa na ng mabuti, inuupakan mo pa. Ayun. Diba? At kung gumagawa naman ng masama, hindi ka pa rin kumikiboy. Mali pa rin yun. O kaya gumagawa ng mabuti, siya yung kinasuhan mo. Diba? Dahil galit ka lang sa tao. Yun ang Gumagawa ng mabuti, naghahanap ng paraan para mapanagot ang may sala sa flood control scandal, dahil galit ka, ipinakulong mo. Yun ang hindi maganda. Hindi ba? Pero alam mo, sa ngayon, ang presidential preference natin, sa laki ng problema ng bansa natin,
siguro si Pangulong Bongbong pag natapos ang termino, aminin naman natin hindi, ang laki ng problema ng bansa na kakaharapin natin. naman? Siguro hindi matatapos ng isang termino yan. Yung termino na 6 na taon, 6, sabihin pa 2 termino, 12 years, siguro bumabawi pa lang tayo nun, Nelson. Aha. Pero yung 6 years, kung sino man po ang papalit sa Pangulong Bongbong, ang sana merong isang naalala ko na naman bigla, Nelson, yung kasaysayan nung Nelson Mandela. Oh, 'Di ba? Yun ang sana meron tayong isang Alan Nelson Mandela. Hindi pa ba si Senador Marcoleta? Sa kasalukuyan. Tingnan natin kasi Nelson Mandela yung Nakakulong. mismo pinagpakulong, pinakulong ng mga kalaban niya, totoo nga po, kalaban sa politika. Pero nung siya ay nanalo na presidente, ang una niyang kinausap yung mga nakalaban sa kanya, lumaban sa kanya, mga nagpakulong sa kanya. Oo. Siguro, Ayun. pinatawag niya yan dyan. Ayun. Tapos, lumapit-lapit nga kayo yung nagpakulo sa akin, no? Tingi-tingis. Ganun ba ginawa? Hindi. Hindi ba? Hindi naman ganun. Nako, kung ako yan Ang tanong nila, alang-alang sa bansa natin, mag-aaway-away pa ba tayo hanggang ngayon? Ganun ba ginawa? At ang bait naman niyang, basta pala Nelson, mababait. Ayun, mga Nelson talaga. Kaya ako nagdidikit ako sa Hindi, ako sa tingin ko lang. Ayaw mo, ako personal ko lang naman yun. Magkaroon sana tayo ng ganon. Pero siyempre, yung accountability, nandun pa rin yun. May pananagutan talagang dapat na. Ang sabi ni Senador Rodante Marcoleta dyan, Oo, ano sabi niya? ayokong maging Nelson Mandela Rodante Marcoleta siya. kasi 27 years siyang nakulong. Kita mo? 27? Ang tagal pa. Si Marcoleta, hindi pa nakaka-27 days. Hindi ko naabutin niya. Oo. Pero Oo nga nakita mo naman. na, again, sabi ko nga natin, yung Nelson Mandela, talagang iba yon, ibang klase yun. Pero anyway, Pilipinas tayo eh. Yes. Yung ang nangyayari kasi sa atin kapag ka naupo yung isang pangulo, wala gantihan ng gantihan. Yan ang problema. Walang gustong magsakripisyo para sa bayan. Pero kahit ako dyan, Ganon? gusto ko gumanti ako. Maghahasa ka ng gulok at saka ng labaha? Napakahirap nun no? Oo. Napakahirap po. Kailangan mo magsakripisyo talaga. May yung emotion mo yun no? Hindi, tsaka yung, siyempre, isipin mo yung future ng bansa mo. Yung susunod. Oo. Tama. Pag upo ko, ako naman ang gaganti. Pagkatapos kung matapos ang termino ko, gaganti naman. Walang katapusang walang gantihan katapusan. yan. Oo. Well, yun lang po naman. Anyway, Sabi nung susunod na presidente, hindi, last na ganti na to. kaya nga, di ba sa ibang mga bansa, Nelson, meron talaga silang mga batas na anumang mga programa ng kanilang administrasyon ay 25 years hanggang 50 years. May Hindi blueprint. may blueprint, tama. Meron talagang program. May plano na kahit sino ang mahalal na pangulo, itong susundin mo. Dapat patupad. Itong Kasi susundin mo. nangyari sa atin, pagka ayaw mo ng program, hindi tinutuloy. Ayun. Natapos ang termino ng dating Pangulong Ferdinand Edelin Marcos, 1986. Lahat ng programa niya sa loob ng kalahating taon, nalalos eh. Scrap. Pati pa nga pangalan eh, di ba? Oo, Pinagpapaltan. At yung mga bayad na. Yung Ninoy Aquino, yung Manila International Airport, etc., etc. Lahat na po yan. Alam nyo na nangyari. Lahat ng may pangalang Marcos, napalitan. Pero pagkatapos naman ng termino, ganun din. Hanggang sa mga huling sandali ng mga panahong ito, ganun pa rin ang nangyayari sa atin, Nelson. Kaya dapat isa ng Nelson Lubaw. Ang mahalal na pangulo ng ating bansa. Pag ako nahalal na Pangulo, mga babayan, ipapakulong po natin lahat. Para ako lang ang nakalakalaya. Ikaw lang ang laya. Ay, nako. Pero, teka lang. Kanina pa lang, mag-update muna tayo kay Senador Marcoleta. Oo. Ano bang update muna kay Senador Marcoleta? Sapagkat kayo ng umaga, nakita kong nasa mga television siya. Yan po. Dumating siya sa Sandigan Bayan. Parang iba ang ngiti ng Senador Marcoleta. Ipakita mo nga ulit, Direk, yung kanyang ngiti. Siya ay binasahan ng sakdal. Arraignment. Arraignment po. Arraignment. Doon sa, kasama niya yung espiritu ito, no? Espiritu, pero nakikita natin. Apelido po yung espiritu. Ay, tama. Basahin mo nga kasi meron tayong gagawing paglilinaw eh. Dahil yung iba na-confuse eh. Ganon? Yan.
Naghain po si Senator Rodante Marcoleta ng not guilty plea Yan. sa mga kasong plunder at paglabag po sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Ayun, doon muna Yan. tayo. Kasi nung mabasa ito nung iba, siguro sa katuwaan nila o kasayahan, ay sinabi na nila na, uy, not guilty Not na. guilty. Not guilty, wala kasalanan. Pinawalang sala po. Hindi pa. Hindi po. Ang ibig lang sabihin nito, ibinasa yung ikaw, kaso. ikaw ay ganito, ay meron kang reklamo. Pinaparatangan ka ng ganito, tumanggap ka ng 75 million, ganyan. Ano ang masasabi mo? Ikaw ba'y may kasalanan o wala? Not guilty po, Your Honor. Ayun. Sinabi mo na ikaw ay wala kasalanan. Yan. Kasi kahit na hindi ka sumagot dyan, Pag ang hindi ka hukom- sumagot, ang hukom mo sasagot, nasasabing not guilty rin sasabihin ang mo. ipaplaso. Ayun. Pagkatapos nun, ay magkakaroon na po ng trial proper. trial na. Kasama po ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu. Kaya pala kayo na bigla ko naalala, pagdating ko sa makeup room kanina, sabi nung ating mga kasama, laya na pala si Senador Marcoleta na wala na napawalang sala na Naabsuelto pala. daw, naabsuelto. Napag-isip ko tuloy kanina, pawalang sala. Yan ngayon narinig. Kaya sabi ko, ito yun. Oo. Naghain po siya ng not guilty plea. Yan. Opo. Humarap po si Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw at nagsabi, hindi siya guilty sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang po sa mga kaso ang plunder at umano'y paglabag sa Presidential Decree number 46 na nagbabawal po sa mga opisyal ng gobyerno tumanggap ng regalo. Pinayagan po ng anti-graft court ang hiling ng mga abogado ni Marcoleta na bawiin ang motion nilang ipawalang bisa ang kasong plunder dahil dito itinuloy ang kanyang arraignment. Ang iba pa niyang kapwa-akusado sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Aristotel Biray ay naghain din po. Nauna nito naghain ng not guilty plea sa mga kasong plunder noon pong July 15. Kasalukuyan po nasa Quezon City Jail, New Quezon City Jail, Barangay Payatas, si Senador Marcoleta, at hinaharap po niya ang kasong plunder at 3 bilang ng paglabag sa PD46 sa 3rd Division ng Anti-Graft Court. Ang parehong division din na dumidinig sa kasong plunder ni Marcoleta, kasama po ang kanyang kapwa-akusado na si Ginoong Espiritu. Ang dalawa pang nagbigay umano ng donasyon sa kampanya. Ayon po sa prosecutor ng gobyerno, tumanggap umano si Marcoleta ng 75 billion pesos na hindi diniklarang donasyon sa kampanya habang naglilingkod bilang aktibong kinatawan ng isang party list. Nagmula umano ang 20 million pesos mula kay Espiritu, 30 milyon piso mula kay Defensor at 25 milyon piso mula po kay Biray. Hindi umano sinama ang mga ito sa opisyal na financial election disclosures ng senador. Ayan. Kaya, pagkatapos po kanina, mga kabayan, hindi po pinalaya si senador. Ibinalik po siya doon sa New Quezon City Jail. Ayan. At ewan ko lang, may schedule na ba na ng hearing? Wala pa siguro. Pero kanina po, maganda yung ngiti ni Senador Marcoleta. Parang hindi sa kinakitaan ng kalungkutan. Marami sa mga pictures na nakangiti si Senador Marcoleta, Nelson. Oo. Ayun. Baka at least nakapagpahinga sa araw-araw na pressure ng trabaho sa Senado. Pero nawala, pero stressful din yun. So, nandun ka sa loob ng imagine mo yung ganyang sitwasyon. Kanya-kanya kasing pagtanggap Oo. Ayun. Kasi parang natatandaan ko nung nag-COVID-19 lockdown, marami ding na-stress sa bahay. Oo nga pala, Diba? Nung nasa loob ng bahay, kasi nandun ka lang, hindi ka na makalabas. Simula, ang sarap, di ba? Oho. Kasi lagi kang bakasyon. Pero Totoo. nung matagal-tagal na, hindi ka parang nakaka-stress, di ba? Tsaka hindi ka makabiling pagkain, bawal din lumabas. Wala kang pagkain. Oo. Ayun. Well, tingnan natin, ako, umaasa, Nelson, isang araw ay makikita nating bahagi na po ng impeachment trial si Senador Rodante Marcoleta. Nag-submit siya ng manifestation ba yon?
Motion. motion Motion, oo. na sila ay Payagan. bumoto sa impeachment trial. Dalawan sila ni Jinggoy. Bumoto lang ba sinasabi? O talagang mag-participate? Pagboto. Oo. Wala ba siyang motion na i-house arrest o hospital arrest na lamang giving doon sa kanyang edad na 72? Wala na. Sa 29 kasi ay birthday ni Senador Marcoleta. Miyerkules siya, natapat. Oo. Balita ko, magpapakain natin doon sa New Quezon City Jail. Punta tayo. Birthday. 73. Senador Marcoleta. Ako, Nelson, ako nangingiti lang tayo, pero ako, hindi ko po ni sumagi sa isip ko na makikita natin ang isang senador na ating pinagpipitaganan na nasa loob ng isang bilangguan. Diba? Alam naman natin na siya ay laging ang binabanggit sa atin, sumunod tayo sa batas. Yes. Batas ang dapat nating sundin. Kasi kung hindi tayo susunod sa batas, wala mangyayari sa bansa natin. Totoo yan. No? Yan. Ang naging kasalanan daw ni Senador Marcoleta ay naging sumunod siya ng todo-todo sa batas. At naging transparent siya, Nelson. Kaya, ewan ko lamang, sa susunod na eleksyon, wala nang magdideklara ng tama doon sa kanilang mga campaign contributions, Nelson. Kasi pwede na palang gawing Sapagkat- kaso. Sapagkat kapag ikaw ay naging transparent pala dyan, ay kakasuhan ka sa Sandigan Bayan. Naku po, depende. Ano? Sa COMELEC, pwede ka pa walang sali. Depende kung sinong kakampi mo dyan. Ayun na nga lang. Hindi naman lahat Weather. kinakasuhan eh. Weather lang yan. Ano? Nagkataon dito, alam nyo na po ang naging sitwasyon ng Senador Rodante Marcoleta. So yan po ang ating update sa kanya. Dahil nagtatanong sa akin kung kamusta siya, okay ba siya. Pero okay naman po, yung kanyang kalusugan, ang sabi ay okay na rin yung kanyang mild pneumonia. Ano pa ba? Yung tuhod dyan nung nakaraan, sabi may konting pananakit pero okay na rin naman daw po. Meron siyang latest message dyan. Meron ba? Na hindi pa natin ito nagamit eh. Yung tungkol sa kuryente? Ano ba yan? Kahapon niya yata nilabas yan, Nelson. Dito hindi pa natin kasi may impeachment, di ba? Okay, oo. Ang sabi niya dito, sa gitna ng nakaambang muling pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng langis, higit na kinakailangan ng mga konkretong hakbang upang maibsan ang pabigat na dinaranas ng ating mga kababayan. Okay. Kamakailan ay naitala rin na ang Pilipinas ang may pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN para sa buwan ng Hunyo. Okay. Bagamat pansamantala ninyo akong hindi makakasama, nais kong ipagpatuloy ang pagsulong sa aking mga panukalang batas. Number 1, pag-alis ng 12% VAT sa kuryente. Senate Bill number 61. Kasi may mga nagtatanong dyan Asan na yung sinasabi mo na 2,000 pesos? mababang singil sa kuryente. Ito yun, Senate Bill number 61. Ibig sabihin, nandun na. Nakahain na po yan. Nakain. Hindi pa busy ang Senado Number 2, gawing libre ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt bilang subsidy. Senate Bill number 63. Yan ang ipalit to sa mga ayuda. Yung mga ayuda, kung ano-ano mga ayuda. Yan na lang, 200 kilowatt. Sagot po ito sa mga tumutuligsan na nasa na yung kuryente mo, nakulong ka na, wala pa. Ayan na nga nakapile Ito ay mga reformang magbibigay ng mas makatarungan at mas abot kayang halaga ng kuryente para sa bawat pamilyang Pilipino. Umaasa ako na sa pakikiisa ng aking mga kasamahan sa Senado ay agad nating maisasakatuparan ang mga panukalang batas na ito upang makapagbigay ng tunay at pangmatagalang ginhawa. Sa ating mga kababayan, batid ko ang bigat na mga hamong kinakaharap ninyo araw-araw. Kasabay ng inyong katatagan, patuloy nating isusulong ang mga hakbang na nagpapagaan sa inyong buhay at magtataguyod ng isang mas makatarungan at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. Maraming salamat po. Yan. Kung isa't sana ito sa diniscuss dyan, habang nasa special session, maintindihan natin, importante talaga. Mahalaga talaga yan. Kaya lang, hindi yun na iba po yung tinalakay sa special session. Waling-waling. Waling-waling. At saka yung citizenship ng dalawang manlalarong Pilipino. Ito sana, malaking bagay kung mababa po ang singil ng kuryente. Anyway, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan!
Magandang hapon po sa mga taga-riyan sa Kalinga, Nelson. Aba, ang ka-Eric Perez, ay sabi niya dyan, bumabati po ang mga taga-Kalinga. Sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo, advance happy 112th anniversary po sa ating lahat. Ayan. Salamat po, ka-Eric Perez, dyan po sa Kalinga. Bumabati din Oh. si Ate Vicky Arsenal Domopoy. Ay, Ate Vicky, kamusta kayo dyan? Diyan Ano, sa ha? London ito ha? Nasa London ba Ate Yes. Vicky ngayon? Happy Talaga? 112th anniversary daw po sa atin. Wala ba plano umuwi ng Pilipinas sa Ate Vicky? Doon sila Ganun assign. nakadestino. Oo nga. Naalala ko nung kami nasa Pasay pa. No? Ganun. Ang mga taga Himamaylan City, Negros Occidental ay nanonood pala sa atin. Ba, si Mayor Raymond Tongson. Sabi ni Mayor Raymond, Jen, Nelson, ang gwapo niyo pala sa hapon, ha? Ba? Mayor Tongson, ngayon niyo lang nalaman. Ano? Sa umaga kasi bagong gising tayo. Sa umaga po, wala. Alam nyo naman kami. Pag gising sa umaga, on Yun na, cam diretso. agad. Wala nang Dire-diretso na. makeup yun, no? Oo. Pagka sa hapon po, medyo... Nakapag-ayos pa. Nakapaligo. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga-riyan sa Himamaylan, Negros Occidental. Ayan. Nelson, mayroong ano ngayon, ayaw ko kung nakita mo na ito, nagiging usap-usapan daw ngayon sa social media itong kahilingan ng kampo ng defense team ni BP Inday Sara sa impeachment. Alam ba kung ano yung request? Ano yung request? Humihingi po ng hiwalay na caterer at hiwalay na, na pagkain kapag ka sila po ay nandyan sa Senado. At kung maaari niya, ito ay maibawas sa pondo ng Senado. Ba? Kasi ang Senado naman magkano ang ginasya kada araw? 25 million. 25 million. Marami ang hindi pumapasok siguro ngayon dyan. Ngayon pala, ang catering pala dyan, iba yung para doon sa defense, parang common. Ngayon ata, humihiling ata, ang kampo ni BP Inday Sara ng medyo hiwalay. Kasi meron naman silang mga karapatan at lumiham ata. Ang sulat daw po ito ay nagkaroon ng umani ng iba't ibang mga reaksyon matapos na hilingin na ang lahat daw po ng pagkain at inumin ng kanyang mga defense team, staff at mga testigo ay manggagaling lamang daw po sa caterer na accredited po ng Office the Vice President. At ang Senado, umano, ang magbabayad daw po ng gastusin. Meron daw po silang formal letter. Hinahanap natin kung ito ay talagang ipinadala. July 7, 2026, tinanggap daw po ng Office of the Senate President sa parehong araw ang hiling po ng OBP, mga kababayan. Ang tatlong espesyal na kaayusan sa buong panahon daw po ng impeachment trial. Una, nais daw po ng OBP na nasa kanilang holding room lamang ihain ang pagkain at ang inumin ng defense team, support staff at ng mga testigo. Ikalawa, iginit po nitong ang lahat ng pagkain ay dapat na ihanda at ihain lamang ng caterer na accredited po ng OBP dahil umano sa legitimate security concerns. Baka naman lagyan ng kung ano-ano. Baka tawag ng kalikasan ng tawag ng kalikasan. Yung pampurga. Your Honor, I have question. Wait lang, Your Honor. May 5 minutes recess tayo. Puro recess mangyayari niyan. Ang ikatlo, hinihiling daw po nito ang Senado ang sumagot sa reasonable costs ng pagkain, inumit ng catering services. Ayon daw po sa liham, kailangan umano ang mga hakbang na ito upang mapangalagaan ng kaligtasan at kapakanan ng defense team at mga testigo at matiyak daw po na maayos na pagdaraos ng paglilitis. Pero, yun na nga po, tumaas ang kilay ng mga kritiko ng Vice President at parang magkakaroon niya ng espesyal na pribilehiyo na hindi po pangkarong ibinibigay sa mga kalahok sa isang paglilitis. Ayon, may mga nagsasabi rin daw po na ang Senado ay mayroon ng sariling mga patakaran at pasilidad para po sa pagkain at seguridad, kaya't hindi malinaw kung bakit kailangan pang humiling ng hiwalay na sistema at ipapapasan daw po ang pondo sa Senado. Sayang, kasi marami natang pondo sa Senado, Nelson,
Para naman daw po sa ibang mga observers, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa catering, kundi sa prinsipyo ng paggamit ng mga pampublikong pondo. Ngayon daw po ay mukhang wala pa namang opisyal na pahayag o sagot ang Senado ukol sa kahilingang ito. Kung ito ba'y papayagan o tatanggihan. Ang sa liham daw po ng OBP, ang pag-asang kikilalanin ng Senado ang necessity ng mga kahilingan at ipatutupad daw po mga ito sa buong panahon ng impeachment trial. Ayun, siguro aaralin nila yan, Nelson, ano? Kung dapat nga lang ba. Kapag nagkaganon, hindi pati reporter siguro na magko-cover dyan. Diyan yung Senado, may budget naman for pagkain. Sabihin ng mga reporter, gusto namin hiwalay din kami. Hiwalay talaga. Ganon? Oo. May ganon ba sila dyan? Nung nagbibit ako dyan, ang dami ewan ko ngayon, ha? Depende yata sa Senate President. Sa bagay, Kasi noong napunta ako dyan, ang dami talagang pagkain. Dahil panahon ni Manong Johnny Enrile yun Tataba ka dyan. Ganon, no? Kay Manong Johnny Enrile daw noon. Oo nga. Kasi pondo, sabi ang katwira ni Manong Johnny. For media. Puro ano talaga yan. Kumbaga sa lahat ng sabi niya, yan yung pondo, gastusin niya para dyan. Oo, may dyan, agahan, tanghalian, hapunan. Pero nung panahon daw ata ng ibang Senate President, nagtipid. Ay, nako. Oo. Pero hindi naman daw nila alam kung saan napupunta yung tinitipid. Ipinambo-bonus daw yata sa ilang empleyado. Nako po. Lahat ata dyan, mga pag kami natipid dyan, savings, ang tendency, bigay doon sa mga empleyado. Pero kung ako lang ang masusunod dyan, Jen, Oo. Huwag niyang ipapasad sa huwag niyang ipapasad sa Senado. Ganon. Kasi kayo rin naman ang kakain, di ba? Bagay. Saka mayayaman naman yan Di ba yung mga abogado, may mga... Hindi, siyempre, ang mga abogado yan, hindi naman pro bono yan, Nelson. Pero bakit kiniklaim nung sa prosecution daw, ano pro bono daw yun, ha? Kahit na, kayo nang gumastos niyan. Hindi, bagay ang kung ano naman, ang Kamara, mas sa tingin ko may sariling pondo yan. Ang May OBP, pondo yan doon sa kanila. Itong defense, wala yung sariling pondo kasi hindi mo naman inaasahang magde-defense kayo, di ba? Bagay, hindi mo na pwedeng kunin sa office ng Vice President yan. Hindi pa pwede. Di ba? Kasi ang pondo, personal Senado. Mag-personal na lang kayo dyan, gastos. Para wala nang usap. Patlock na lang yung mga abogado. Yun nga. Mag-ambag-ambag na lang. Malamang Total maubos. part na kayo naman ng history, di ba? Malamang maubos sa abogado. Sabi nila, Hindi ilan naman, magkano lang naman yun. pati ba naman pagkain kami pa magdadala dito? Oo. Ilagay niyo po sa baunan. Lunchbox. Bakit yun lang naman. Siguro, ito namang sulat na ito ay hindi na naging kontrobersya kundi siguro pasasagot sa Senado. No? Pero ako naman naniniwala. Ang dami na namang hearing na nangyari, dami ng impeachment sa Senado nangyari. No? Wala pa naman siguro, sabi mo, pinurga. yung mga abogado ng magkabilang panig. Oo. Ayan. Hindi ka makasigurado, di ba? Oo nga. Oo nga, no? Paano kaya yun? Historical din yan, pag nagkataon. Iimbestigahan yung kung ano nangyari, bakit anya... Laging CR na CR yung mga abogado. Ay, nako. Happy birthday kay Dennis, Chui, ng Chui ba? Choi? Chu. C-H-U-I. Dennis Chu. Chui. Ano man ang tawag? Ano man bigkas? Anong tagig? Happy birthday po. Ang mga taga Macau daw, sabi ni Kuya Louie Quintana, Kuya Louie, maraming salamat, ay nakatutok din po sa ating palatuntunang saganang mamamayan. Yan, Ano pa? Meron pa ba tayo mga mahalagang balita na pwedeng i-share? Yung sweldo. Kasi may nabalita kahapon, Nelson, sabi ni Sectol, 85 pesos ang dagdag sa mga taga-NCR. Oo. Tapos may nabalita, baka daw hindi matuloy. Totoo ba yan? Hinatin nila sa dalawa? Sa dalawang tranche. Ngayon daw, 60. 60. Tapos February next year ay 25. So kabuuan daw po yan ay 85 pesos. Ito pala. Ito, tama. May sagot pala ang Malacanang, Nelson. Ayan na. Sabi po ni Auntie Claire, tuloy. Tuloy na tuloy po yung dagdag sweldo sa Metro Manila sa kabila ng pangamba na magdudulot ito ng labis na pagtaas ng bilihin. Ganun bakit? Binabanggit po ni Auntie Claire, walang magiging wage hike suspension
at walaan niyang kahilingan na natanggap daw po ang palasyo mula sa private sector na ito daw po ay suspindihin. So ibig sabihin, tuloy. Kinukumpirma din po ng Department of Labor and Employment na yun nga, nabanggit natin, sa Sectol, ang sabi niya, ipatutupad po yung 85 pesos wage increase sa Metro Manila. Pero ito nga po ay 2 tranche. Ngayon po, 60 pesos. Next year, parang February, another 25 sa kabuuan ay 85 pesos. Arawan po yan Pinag-aaralan din po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang posibleng epekto nito sa inflation rate ng bansa. Meron daw kasi nag-react na wala dang dito sa script natin, yung grupo ng mga negosyante. Kung magtataasaan niya kami ng sweldo ng aming mga manggagawa, ang tendency niyan, idadagdag din namin sa aming mga produkto. Oo, sa cost. Sa cost ng mga produkto. Kaya kung magtataas ng sweldo, ang tendency, Tataas tataas ang naman ang bilihin. Yun. Oho. Kaya parang na balita, kaya ba kahapon, Martes, mga ganon, na parang humihiling sila na isuspend. Oho. Pag sinuspend daw po yan, hindi matutuloy. Hindi rin matutuloy yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Ngayon daw, ang sabi nila, sige, ituloy nyo, pero idadagdag namin ng cost dun po sa presyo ng mga bilihin o mga sa manufacturing sector na kanilang mga produkto. Yun. Yun na po ang problema natin ngayon. Magkano na ba dolyar ngayon? Ang palitan? Halos 61 Ganun ba? Talaga hindi na nawala sa 61, Hindi na bumababa. Hindi na bumababa sa 61 ang presyo ng dollar. Paano ngayon yan? Wala tayong dollar. Ang presyo naman ng produktong petrolyo, mukhang pumalo ng gusto kahapon. Nagpakarga ka ba? Nung Sunday pa, kasi kahapon. Inunahan mo na. Kahapon, pila na sa mga gasoline station. nga. Mga 3 oras ka. 2 oras ka pipila. Sabi ni Secretary Sharon Garin at saka ni Director Rino Abad, 14,000 pala ang lahat ng gasoline station sa buong Pilipinas. Una, hindi daw nila mapupuntahan lahat ito. Pero, ang kanilang problema daw, bakit maagang nagdeklara yung mga gasoline station na walang produkto? Naubusan daw. Naubusan daw yung mga station. Nung nung Lunes. Oo. Bago mag-Martes. Ang hinala nila, Nelson, hinintay na itaas. Meron talagang stock yung gas station. Hindi mo na binenta. Hindi binenta. Hinintay na magtaas ng presyo ng produkto. Tama, maaari. Bawal daw po yun. May paglabag daw po yung ganon. Dapat daw po hindi nyo isasara yung gas station ninyo hanggat may mga bumibili. Pero hindi mo rin masisisi dyan, Ayun na nga. Dahil kahit kayo nag-ikot nung Lunes, gabi, hanggang gabi, ang daming nagpapagasolina. Ayun. Kaya talagang mauubos. Ayun, ang problema nila dyan. Sana po naman, imbestigahan nyo. Kasi kung talagang papapanagutin nyo po yan, kung talagang naubos ba o tinigil lang yung kanilang pagbebenta ng produkto. Diba? In fairness naman doon sa iba, talagang nagbenta. Ayun. Siguro meron talaga nagsamantala, pero hindi ganun kadami. Ayun. At dapat, kinunan nyo ng mga ebidensya, picture. At saka ngayon ata, pinakiusapan ng DOE, ang PNP ngayon mag-inspeksyon. Di ba kasi hanggang ngayon, mula nung tumaas, marami pa rin ako nakikitang gas station hanggang ngayon, sarado, Nelson. Talagang totally closed sila kahit na bumababa ang presyo ng produktong petrolyo. Akala ho natin kasi nung nagkasundo na yung Iran at saka yung US, Dire-diretso na. Dire-diretso na. Nagkaroon na sila ng Memorandum of Understanding. Pero ngayon nun, nagbobombahan na naman yung dalawa. Yun nga. Di ba? At sa latest po, yung Brent crude per barrel ay mga 91 plus 91 US dollar per barrel. Pero hindi pa umaabot ng 100, pero ang laki na lang tinaas nung di ba, nung Martes. 10 piso mahigit sa presyo po ng diesel. Nako, mabigat itong mga pangyayaring ito, Nelson. Ang epekto na naman yan, sa atin po, mga nasa laylayan ng ating bansang ito, tayo mga mahihirap. Ayan 94.5 per barrel. Brent crude yan. Brent. Nako. Oo. Tapos, Tumaas ng 4%.
Oho. Pero hindi pa naman umabot ng 100 mahigit. Hindi pa. Ano? Kasi dati, yung pagka 100, Oho. talagang mataas ang... Yun na, oo. Pero itong presyo ngayon, Jen, 100 na to eh. Yun na nga, sabi ko nga eh. Lipas na. Kaya yung 94 na ito, Oo, dapat mababa pa to, mga 60 lang dapat eh. 60, 70, ganyan, 75, Oo, 80 na. Oo. Mataas mo ngayon. mataas pa rin talaga. Kaya nga, hindi talaga natin ma-eksakto yung computation, no? Yung tamang computation mo sa world market at saka yung presyo natin dito sa domestic. Lumayo eh. Nako po. Eh, wala naman tayong kapangyarihan para i-double check ito. Di ba? Sa mga dipo. Ngayon po pala, ang isa sa malungkot pa, no? Meron pa palang Pilipino seafarers ang namatay. Di ba? Parang saan ba yun? Doon sa oil tanker ba yun? Na tinamaan Nadamay. ng missile. Ano? Nadamay, oo. At meron pa raw pong ilan na mga nawawala pa. Yan ang malungkot na buhay ng mga seafarers natin. Mga Pilipino seafarers. Ano ho, sa lahat ng kaguluhan na nangyayari sa buong daigdig, lagi ang tanong natin, ilan ang Pilipinong nadamay? Oho. Ang dolyar ngayon ay 61.78. Nako. Baka yan ang dahilan kaya mahal din ang gasolina. Kasi pagka Mataas ang Oo. palitan ng piso at dolyar. yung Brent crude kasi dollar eh. No? Oho. Nako. Paano? Oh. Miyerkules ngayon eh. Oo nga pala, may gampaning ka. Ihabol lang natin, ang Ka-Rest Bugarin, dyan po sa South Korea. Magandang hapon po sa inyo. At saka si Ka Daryl. Sabi niya, Janet Nelson, pabati naman ang aking may bahay. Birthday po niya kahapon eh. Riza Rose Enriquez mula po sa Pampanga West. Nakakagaan po ng kalooban ang talakayan po sa inyong programa. Ayun. Late pala itong nabasa ko. Isang araw pa pala itong tinext sa atin. Ano? Sabi naman ni Kuya Romel Layug, Nason, Jen, pa-shoutout po sa Kadante Marcoleta. Kasama po namin sa aming panalangin. Mula po sa Charlotte, North Carolina, District of Virginia and Carolina. We are one po. Yan, Kuya Romel Layug. Happy birthday daw po kay Aya Tabenan ng Bilbao, Spain. Ayan. Kay Kuya Patrick de la Rosa. Kapatrid, kamusta na po kayo, ha? Okay na tayo. Bukas, walang impeachment. Kasama natin si Kuya Benny Antiporda, ha? Ayan. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan sa umaga, alas 5, mga balitang kompleto. Totoo, 100%. Bye!